Ating balikan ang kaso ni Sarah Stern. Si Sarah Elizabeth Stern, ipinanganak noong March 24, 1997, sa Neptune City, New Jersey, ay ang minamahal na nag-iisang anak ni na Michael at Susan Stern. Sa kabila ng mga hamong pangkalusugan na nagpigil kay Susan Stern mula sa pagkakaroon ng higit pang mga anak, si Sarah ay namuhay sa isang mapagmahal na kapaligiran bilang isang aktibo, masayahin, at masiglang babae. Ang kanyang mga hilig ay sumaklaw sa teatro, fotografiya, pagguhit, at sports, na nagpakita sa kanya bilang isang mahusay at magandang buhay sa kanyang komunidad. Gayunpaman, ang anino ng pagtataksil ay malaking pagbanta na nagbunga sa isang sitwasyon na ikinagulat kahit ng mga veteranong opisyal ng pulisya sa labis na kawalan ng pagdamay at kahigpitan na ipinakita ng tinatawag na kaibigan ni Sarah. Ang nakakadurog na kwento ay nag-uudyok sa atin na muling suriin ang kalikasan ng tiwala at ang epekto ng pagtataksil, lalo na kapag ito ay nagmumula sa mga pinakamalapit sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, habang lumalahok si Sarah Stern sa kanyang lokal na koponan ng swimming at naglaro ng softball, pinangarap niyang maging isang artista o designer. Ang mga aspirasyon niya ay nagtulak sa kanya na maghanda para sa pagpasok sa isang espesyalisadong lokal na kolehiyo. Gayunpaman, nagkaroon ng trahedya ang kanyang paglalakbay noong taglagas ng 2013. Sa edad na 16, kagagraduate lang mula sa high school at nagsisimula sa kanyang edukasyon sa kolehiyo sa Sining. Ang larangang masigasig niyang pinangarap, ang mundo ni Sarah ay wasak dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay matapang na nakipaglaban sa kanser sa loob ng maraming taon. Nakaligtas dito ng ilang beses, ngunit bumalik ang sakit na mas agresibo at kumuha ng kanyang buhay. Ang pagkawalang ito ay malalim na nakasira sa damdamin ni Sarah at ng kanyang pamilya. Si Sarah, na partikular na malapit sa kanyang ina, ay nahulog sa depresyon dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang sariling pagdadalamhati, nagsikap siyang suportahan ang kanyang ama, kasama ang kanyang minamahal na aso na si Buddy, na nakatira rin sa kanila. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw muli ang katatagan ni Sarah habang nagsimula siyang mag-isip muli ng kinabukasan para sa kanyang sarili. Lumawak ang kanyang mga pangarap lampas sa kanyang mga agarang ambisyon. Pagkatapos makumpleto ang kolehiyo, layon niyang mag-aral sa isang prestihiyosong universidad sa New York. Dagdag dito, mayroon siyang mga pangarap na maglakbay sa mundo, partikular na interesado sa Canada, kung saan pinag-isipan niya rin ang pagtira pansamantala. Sa gitna ng mga planong iyon, madalas na kailangang umalis ng bayan ang ama ni Sarah na si Michael Stern. Minsan ay sa matagal na panahon. Gayunpaman, wala siyang alalahanin tungkol kay Sarah na mag-isa sa bahay. Siya ay independyente, at ang kanilang bayan ay kilala sa pagiging ligtas. Subalit, noong Disyembre 2016, sa isa sa mga biyahe ni Michael para sa trabaho, may naganap na nakababahalang pangyayari. Sa maagang oras ng December 3, bandang 2:30 ng umaga, iniulat ng isang driver ng taxi ang isang abandonadong kotse sa Belmar Bridge sa Highway 35. Ang lugar, kilala sa pagiging liblib sa gabi, ay nagbigay ng kakaibang diin sa walang tao na sasakyan, nagbunsod ng agarang pag-aalala mula sa lokal na awtoridad. Nang mapansin niya ang isang nakaparadang kotse sa tabi ng kalsada, siya ay huminto upang tignan kung mayroong nangangailangan ng tulong. Pagkatuklas na walang tao sa loob ng sasakyan at walang ibang tao sa paligid, tinawagan niya ang pulisya. Nag-aalala na baka ang nagmamaneho ay nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig sa ibaba. Isang trahedyang madalas mangyari sa lugar na iyon. Napansin ng mga rumesponding pulis na iniwan ang susi sa ignition at walang ebidensya ng karahasan o pakikibaka sa loob ng kotse. Pinag-isipan nila na baka ang taong ito ay nagtangka talagang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Ang susunod na bahagi ng investigasyon ay ang pagkilala sa may-ari ng iniwang lumang silver na sedan. Isang paghahanap sa database ang nagpakita na ang kotse ay pag-aari ni Lily Stern, isang 85 years old na residente ng lugar. Agad na pumunta ang mga opisyal sa bahay ni Lily Stern para malaman kung paano napunta ang kanyang kotse na inabandona sa tulay sa gabi. Doon, natagpuan nila si Lily, malusog at nagtataka sa presensya ng pulisya. Inihayag niya na humina na ang kanyang paningin,
na pinipigilan siyang magmaneho ng ilang taon na at ang kanyang 19 years old na apo na si Sarah ang gumagamit ng kotse. Si Lily, na nag-alala, ay sinubukang makontak si Sarah, ngunit natuklasan niyang nakapatay ang telepono nito. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga pulis sa bahay ng kanyang anak kung saan nakatira ito kasama si Sarah. Binanggit na baka mag-isa lang si Sarah doon dahil ang kanyang ama ay nasa isang biyahe ng negosyo hanggang sa susunod na linggo. Ngunit pagdating sa binanggit na address, nadatnan ng mga opisyal na walang tao sa bahay at bukas ang pintuan sa likod, isang detalyeng nakababahala. Isang paunang inspeksyon ng lugar ay walang nagpakitang kahina-hinalang bagay maliban sa isang balisang aso na nakakulong sa isang silid. Walang ebidensya ng krimen, pakikibaka o di autorisadong pagpasok. Ang balita ng insidente ay umabot kay Michael Stern na nagudyok sa kanya na agarang umuwi. Kinumpirma niya pagdating na nasa ayos ang lahat sa bahay gaya ng dapat. Ipinahayag nila ang kanilang paunang mga alalahanin kay Michael na nagmungkahi ng posibilidad na maaaring sinadya ng kanyang anak na babae na pumunta sa tulay para tumalon. Tinanong nila kung napansin ni Michael ang anumang senyalis ng mga tendensyang magpakamatay o mga tangkang saktan ang sarili. Inamin ni Michael na pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, si Sarah ay dumaan sa isang panahon ng depresyon. Subalit, sa tulong ng pamilya, mga kaibigan, at kanyang mga pag-aaral, nakabalik siya sa katatagan. Bukod dito, meron siyang mga pangarap para sa hinaharap, kabilang ang mga pangarap na maging isang designer at maglakbay sa mundo. Sa kabila ng mga planong ito, sa gabi ng December 3, nawala si Sarah mula sa kanyang tahanan. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ang kanyang kotse na inabandona sa tulay, na siyang nagmarka ng kanyang opisyal na katayuan bilang nawawala. Layunin ng investigasyon na alamin ang kanyang mga koneksyon sa araw na iyon, ang kanyang mga pag-uusap, at ang huling taong nakakita sa kanya. Ang mga maagang patotoo ay nagbunyag na si Sarah Stern ay kasama ang kanyang kababata na si Liam Makatasni sa karamihan ng Disyembre 2. Ginagawa siyang isang mahalagang tao sa paglutas ng misteryo ng kanyang pagkawala. Bilang resulta, agad na ninais ng mga tagapagpatupad ng batas na makapanayam si Liam para sa mga pananaw at para buuin ang huling nakilalang aktibidad ni Sarah. Pagdating sa bahay ng Makatasni, sinabi ng ina ni Liam sa pulisya na siya ay nagpapahinga matapos ang isang gabi ng trabaho. Sa kahilingan ng mga opisyal, ginising niya ito. Sa simula, nagulat si Liam sa sitwasyon, ngunit nagpakita siya ng sorpresa nang marinig ang tungkol sa pagkawala ni Sarah. Kinumpirma niya ang kanilang pagsasama noong nakaraang araw at sumang-ayon na magbigay ng formal na pahayag sa istasyon ng pulisya. Inilahad ni Liam ang kanilang araw. Sinasabing dumalo sila sa mga klase sa kolehiyo ng magkasama ngunit nagpasyang laktawan ang huling 2 lecture para sa isang relax na Biyernes. Bumalik sila sa kanyang bahay, kung saan naglaro sila ng video games, nakipag-usap, at nagtalakay tungkol sa kanilang mga hinaharap. Ang mga pangunahing natuklasan mula sa pag-iimbestiga sa pagkawala ni Sarah ay nagpapakita ng isang komplikadong tapestry ng mga personal na pakikibaka, potensyal na mga lead, at kumpletong pagsisikap sa paghahanap. Noong araw na nawala siya, 2 beses umalis si Sarah sa kanyang bahay. Isang beses para kumuha ng pagkain sa isang malapit na fast food restaurant at kalaunan, bandang alas 7 ng gabi, upang pumunta sa isang lokal na supermarket. Noong gabing yon, huling nakita siya ni Liam, isang malapit na kakilala, bago siya pumunta sa kanyang night shift job sa isang 24-hour store. Ibinunyag ni Liam na si Sarah ay nakikipaglaban sa matinding depresyon pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, na nag-iiba sa pagitan ng mga pag-iisip ng pagpapakamatay at ang pagnanais na magsimulang muli, marahil sa Canada. Ang paghahabol na ito ay medyo napatunayan ng pagkatuklas ng isang maliit na halaga ng pera sa kanyang silid. Nagkaroon din si Sarah ng mga isyu sa komunikasyon sa kanyang ama at nag-isip na lumipat sa Canada, na nagpapahiwatig ng potensyal na plano na iwanan ang kanyang kasalukuyang buhay. Gayunpaman, ang pagiging posible ng naturang hakbang ay kaduda-dudang dahil sa maliit na halaga ng palitan ng pera at ang katotohanan na kakailanganin niya ang kanyang pasaporte upang maglakbay sa ibang bansa. Ang isa pang individual, si Preston Taylor, isang malapit na kaibigan at kadate sa prom,
ay nagpahayag ng mga pananaw ni Liam tungkol sa estado ng pag-iisip ni Sarah at nag-isip tungkol sa mga posibilidad na tumakas siya sa Canada o kitilin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay. Ang pagsisiyasat ay mabilis na umikot mula sa runaway theory patungo sa isang mas trahedya na hypothesis ng pagpapakamatay dahil sa kakulangan ng kailangan ng mga dokumento sa paglalakbay na kakailanganin para umalis si Sarah sa bansa. Ang pagpapatupad ng batas, kasama ang mga voluntaryo ng komunidad, ay nagpasimula ng malawakang paghahanap na nakatuon sa ilog malapit sa tulay, kung saan maaaring tumalon si Sarah. Ang operasyon ay humarap sa mga hamon dahil sa malakas na agos ng ilog na maaaring maglipat ng anumang ebidensya o mananatiling malayo sa unang lugar. Sa kabila ng paglalagay ng mga diver at mga espesyal na kagamitan upang maghanap sa ilog at sa mga pampang nito, ang salaysay ay nananatiling walang tiyak na katibayan ng walang konkretong ebidensya na sumusuporta sa alinman sa teorya ng pagtakas o pagpapakamatay. Sa mga voluntaryo na masigasig na naghahanap kay Sarah ay sina Liam at Preston. Sa kasamaang palad, sa kabila ng walang sawang pagsisikap, walang bakas ni Sarah ang natagpuan. Dahil dito, pinaigting ng mga autoridad ang kanilang pagtatanong sa mga kakilala at malalapit sa kanya. Sa puntong iyon, lumitaw ang isang kapansin-pansing hindi pagkakatugma, salungat sa pag-aakalang siya'y nasa kagipitan. Iginiit ng mga kaibigan at kaklase ni Sarah na siya'y masaya at walang inireklamo laban sa kanyang ama, na lagi niyang binabanggit ng may pagmamahal. Gayunpaman, sumunod sa pagkawala ni Sarah, ang sobrang pagdadalamhati ni Liam at Preston ay nagdulot ng pagdududa, na para bang sila'y nagpapanggap para sa simpatya. Ang kanilang kakaibang kilos, kasama ang kanilang biglaang pagiging malapit, na nagsimula mga isang buwan bago mawala si Sarah, ay nagtulak sa pulisya na bigyang pansin sila lalo at dalhin muli para sa karagdagang pagtatanong. Sa interogasyon kay Liam, siya'y halatang apektado. Inilahad niya ang matagal nilang pagkakaibigan ni Sarah, na inilarawan niyang sapat na malapit para ituring ang bawat isa bilang pamilya. Ibinahagi nila ang kanilang pinakapribadong pangarap at itinala pa ang isa't isa bilang magkakapatid sa social media. Isiniwalat ni Liam na si Sarah, na hindi naglilihim sa kanya, ay nagtiwala tungkol sa malaking halaga ng perang iniwan ng kanyang ina na inilagak ng ligtas sa isang safety deposit box sa bangko. Dahil sa pagdududa sa intensyon ng kanyang ama sa kanyang mana, nagpasya si Sarah na gamitin ang pondo para tumakas patungong Canada. Ang pagbubunyag na ito ay nagbigay daan sa isang bagong anggulo ng investigasyon na naglagay sa kaso sa ibang perspektibo. Ang ilang mahahalagang natuklasan ay ang sumusunod. Nagulat siya nang ibahagi niya ang kanyang pananaw. Mula noong ipinanganak ang kanilang anak na si Sarah, itinalaga ng kanyang asawa ang sarili sa pag-iipon ng pera para sa hinaharap ni Sarah, maging ito man ay para sa edukasyon, kasal o bahay. Iniipon niya ang lumalagong pera sa loob ng isang kahon ng sapatos sa bahay. Sa kabila ng pag-iba-iba ng edad at kondisyon ng mga perang papel, hindi lubusang naunawaan ang kahalagahan ng kanyang pag-iipon hanggang sa pumanaw siya. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, ipinagkatiwala ng ama kay Sarah ang kahon ng sapatos na pinapayuhan siyang ideposito ang mga luma at sira-sirang perang papel sa bangko. Sinunod ni Sarah ang payo ng kanyang ama. Idineposito ang bahagi ng pondo sa kanyang checking account para sa agarang gastusin at inilagay ang natira sa isang safety deposit box. Plano niyang punduhan ang kanyang edukasyon sa unibersidad at paglalakbay sa mundo. Matigas na ipinahayag ni Michael na wala siyang personal na interes sa pera. Nagkaroon ng pag-ikot ang kaso ng ang pagbunyag ng makabuluhang pag-iipon ni Sarah ay nagdulot sa mga investigador na maghinala na maaaring siya ay target dahil sa kanyang yaman. Ang hinahlang ito ay nagdulot ng masusing pagsusuri sa kanyang mga transaksyon sa bangko at sa safety deposit box. Nakakagulat na natuklasan na ilang araw bago siya nawala. Gumawa si Sarah ng malaking pag-withdraw sa ATM at bumisita sa bangko para ma-access ang kanyang safety deposit box. Dagdag pa, ang mga footage ng surveillance ng bangko ay nagpakita na hindi mag-isa si Sarah nang bumisita sa bangko. Kasama niya si Liam. Pinapakita ang kaalaman niya sa kanyang mga galaw sa pananalapi. Nang tanungin tungkol sa hindi nabanggit na pagbisita sa bangko noong Disyembre 1, ang paunang pag-aatubili ni Liam ay napalitan ng isang paliwanag na nakabatay sa tiwala. Si Sarah,
na nakaramdam ng kahinaan sa pagdadala ng ganitong kalaking halaga ng pera, ay humiling ng kanyang kasama sa bangko. Isang kwento na lumalabas na lohikal at naaayon sa kanyang kilos. Karagdagang investigasyon ang nagpakita ng isang bagong lead, isang bahay sa kabilang kalye mula sa bahay ng mga Stern, na may security camera na nakaharap sa ruta na dadaanan sana nina Sarah at Liam. Nagpapakita ng potensyal na bagong ebidensya sa kaso. Kinumpirma sa footage mula sa kamera ng kapitbahay na naroon si Liam sa bahay ni Sarah hanggang 7 p.m. Pagkatapos ay umalis siya papuntang trabaho at hindi na bumalik. Samantala, isang silver na sedan ang nakitang umalis ng garahe ng 11 p.m. Nangyari ito isang buwan matapos mawala ang isang babae, na tila isang eksena sa isang horror movie. Hindi alam sa mga nakakakilabot na pangyayaring iyon, si Anthony, isang kakilala ni Sarah na lumuwas ng bayan, ay bumalik na may nakakabahalang kwento. Si Anthony, na magkaklase sila Sarah, Liam, at Preston, at kinalaunan ay nagtungo sa paggawa ng pelikula habang inuugnayan si Liam dahil sa kanilang parehong interes sa sinehan, ay nagkwento ng isang hindi inaasahang pagbisita mula kay Liam. Humigit kumulang 6 na linggo bago mawala si Sarah, inalok ni Liam si Anthony ng isang ideya para sa isang horror movie plot sa isang sesyon ng brainstorming. Ang kwento ay umiikot sa isang babae na nagtiwala sa isang kaibigan tungkol sa pag-aari ng malaking halaga ng pera, subalit trinaydor siya ng kaibigan, sinakal, at itinapon ang kanyang katawan sa isang maalong ilog. Saglit nilang pinagtulungan ang script bago lumipat si Anthony sa ibang proyekto, at kalaunan ay umalis ng bayan para sa isang film shoot. Sa kanyang pagbalik at matapos malaman ang pagkawala ni Sarah, nagulat si Anthony sa tanong ni Liam tungkol sa pagtatanong ng pulisya. Nabahala sa mga revelasyong ito, lumapit si Anthony sa mga pulisya kasama ang kanyang mga natuklasan. Sa isang nakakakilabot na pag-unlad, inayos ng mga pulisya ang isang senaryo para kay Anthony upang magawa niyang kunin ang pag-amin mula kay Liam sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na makilahok sa isang proyekto na nangangailangan ng pag-upa ng propesyonal na kagamitang pangkamera. Sa pag-asa na ang suspek ay magpapakita ng interes na makilahok sa isang pelikula, naging malinaw na malabong palagpasin niya ang pagkakataon at maaring gamitin pa nga niya ang perang ninakaw niya kay Sarah. Madali ang pumayag si Liam sa isang harapang pagpupulong upang plansahin ang mga detalye. Para makalap ang ebidensya, isang kamera na hindi halata ang inilagay sa sasakyan ni Anthony. Si Anthony ay binigyan ng tungkuling maingat na makakuha ng pag-amin mula kay Liam sa kanilang pagkikita. Pagpasok ni Liam sa kotse ni Anthony, maingat niyang sinuri ang loob, tila nag-iingat sa posibilidad ng ibang pasahero. Pagkatapos ay iniabot niya kay Anthony ang isang sobre na naglalaman ng $2,000 na luma ang mga bills. Tinanong kung sapat na ba ito para sa pag-upa ng mga kagamitan sa pelikula. Matapos tumanggap ng pagsangayon, tinanong si Liam tungkol sa pinagmulan ng mga lumang bills. Sa unay nag-atubili, ngunit kalaunan ay umamin si Liam na ang pera ay galing kay Sarah, na sinabing hindi na kailangan ng patay iyan. Isang pag-amin na siya at si Preston ay nagnakaw mula sa kanyang ari-arian. Ang pag-aming ito ang nagbigay daan para mahuli siya at si Preston sa pagiging sangkot sa isang krimen. Agad na nakipagtulungan si Preston sa mga autoridad. Nakipagnegosasyon ng isang kasunduan sa pag-amin sa prosekusyon. Inamin niya na hindi siya lumahok sa unang akto ngunit tumulong siya sa kaibigan niya na itago ang ebidensya at itapon ang katawan. Binunyag ni Preston na si Liam ang bumuo ng plano na nakawin ang pera ni Sarah matapos malaman ang pagkakaroon nito. Si Sarah ay matagal nang itinago ang kanyang mana, kahit sa malapit niyang kaibigan. Tanging noong nagsimula siyang magplano ng isang biyahe sa Canada, saka lamang siya nagtanong kay Liam tungkol sa kanyang pinansyal na suporta, na nagtulak kay Sarah na ibunyag ang request ng kanyang ina. Kumbinsido si Liam na mas ligtas ang pag-iingat ng malaking halaga sa isang home safe kaysa sa bangko. Inumbinsi niya na mag-withdraw ng cash. Ito rin ang perang kanyang inilabas mula sa ATM bago namatay si Sarah. Habang nasa isang business trip ang ama ni Sarah, tinuring ni Liam na ito ang tamang pagkakataon para isagawa ang kanyang masamang plano. Inalok niya si Preston ng $25,000 para tumulong. Ngunit pinili niyang gampanan mag-isa ang pinakakasuklam-suklam na bahagi ng plano. Ang kailangan lang gawin ni Preston ay tulungan siyang alisin ang anumang ebidensyang magdidiin sa kanila.
Sa pagpapanggap, nakumbinsi niya si Sarah na mag-withdraw ng malaking halaga ng pera. Hindi nila ito biniripika. Ipinagpalagay na ito na ang halagang target nila. Kinabukasan, inilatag ni Liam ang kanyang maitim na balak. Inihiwalay niya ang aso ni Sarah para walang makagambala at sa pagkakataong hindi inaasahan ni Sarah, sinikap niyang sakahlin si Sarah mula sa likuran. Pero hindi niya naisip na bibigyan siya ni Sarah ng matinding laban. Sa kabila ng matinding pakikipaglaban, kung saan buong tapang na lumaban si Sarah, tumagal ang kaguluhan ng humigit kumulang 30 minuto bago niya napatay si Sarah. Pagkatapos, palihim na umalis si Liam. Iniwan kay Preston ang responsibilidad ng mga kasunod na aksyon. Dahan-dahang pumasok si Preston sa bahay. Inilipat ang katawan ni Sarah sa garahe at pinagsamantalahan pa si Sarah kahit ito ay patay na. Nilinis ang pinangyarihan ng insidente. Bumalik si Liam para kunin ang isang safe mula sa kwarto ni Sarah. At kasama si Preston, napagpasyahan nilang itapon ang katawan niya sa ilog mula sa tulay. Maingat na iniiwasan ang mga security camera. Nagtapos ang kanilang operasyon sa isang malaking kabiguan. Ang safe na inaasahan nilang maglalaman ng mas malaking halaga ay may $110,000 lamang. Hindi umaabot sa kanilang inaasahan. Para hindi maghinala ang sinuman, napagkasunduan nilang huwag agad gamitin ang lumang pera mula sa safe. Inilagay ni Preston ang safe sa isang hinukay na lupa sa lokal na park habang ginamit lamang nila ang perang na-withdraw ni Sarah. Sa paglilitis, sa kabila ng pag-amin ni Preston, matigas na pinanindigan ni Liam McAtasney ang kanyang pagiging inosente, sinusubukang ibaling ang sala kay Preston. Patuloy na ipinahayag ng depensa ni Liam McAtasney ang kanyang pagiging inosente, hinarap ang legal na kahihinatnan ng kanilang mga ginawang krimen. Ang mungkahi na si Preston ay kumilos mag-isa ay nagiging kahina-hinala lalo na dahil hindi kailanman nakuha ang katawan ni Sarah Stern, na nag-iwan ng misteryo sa kanyang pagkawala. Nagbubukas ito ng isang maliit na posibilidad na si Sarah ay maaaring buhay pa dahil sa biglaan niyang pagkawala ng walang anumang personal na gamit tulad ng mga dokumento, pera, mga ari-arian, o ang kanyang telepono. Sa kabila ng masusing paghahanap sa bahay ni Liam McAtasney, na nagbunga lamang ng isang maliit na susi na tumugma sa isang kaha de yero na inilibing at kalaunan ay kinilala ni Preston Taylor, komplikado ang kaso laban kay Liam McAtasney. Ang paglilitis, na tumagal ng mahigit 2 taon, ay naging mahirap dahil sa kawalan ng katawan ni Sarah at ang mga pag-amin ni Liam McAtasney. Gayunpaman, ang isang kombinasyon ng mga ebidensyang sirkumstansyal sa huli ay nagdulot sa kanyang pagkakakumbikto. Kasama sa ebidensyang ito ang isang script na naglalarawan ng krimen, ilang buwan bago ito naganap. Ang pagkakatuklas ng susi ng kaha de yero sa pag-iingat ni McAtasney, na record ng mga pahayag na ginawa sa kotse ni Anthony, at lumang mga perang papel na ginamit niya, na naiugnay sa kanya. Bukod dito, nakita ang mga fingerprint ni na Preston Taylor at Liam McAtasney sa loob ng kaha de yero. Isang kasamahan sa trabaho din ang nagpatotoo na si Liam ay hindi inaasahang wala sa trabaho ng ilang oras sa gabi ng insidente, na lalo pang nag-uugnay sa kanya. Si Liam ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na maparol. Sa kabilang banda, si Preston Taylor, na hindi direktang lumahok sa krimen, ngunit humarang sa hustisya at nagpabagal sa investigasyon, ay tumanggap ng 18 years na sentensya. Siya ay magiging karapat-dapat para sa parol pagkatapos maglingkod ng hindi bababa sa 15 years ng kanyang sentensya. Ang kaso ay nagiiwan ng patuloy na kalungkutan dahil ang katawan ni Sarah Stern, isang estudyanteng kolehiyo, ay hindi pa natutuklasan hanggang sa ngayon. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.